إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ating pasimulan ng ating khutbah. May we begin our khutbah in this blessed day of Jum'ah. Sa araw na ito, ang mapagpala, blessed Jum'ah, by the reminders from Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagpapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa taqwa, sa makatuwid ang ating banal na takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kanyang sinabi, O you who believe, fear Allah as He should be feared. O kayong mga sumasampalataya, kayo nga'y matakot kay Allah ng tunay na pagkatakot. Fear no one. Render unto Him this kind of fear that you should never ever render unto anyone else or to something else. Matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot sa Kanya at huwag mo nawang may ukol yung takot na yan. Liban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pertaining to intense fear. Ito'y patungkol sa matinding takot because intense fear indeed is worship. Sapagkat ang matinding takot sa kanino paman o sa ano paman, min dunillah, other than Allah, that is shirk and that is worship. So let us remind ourselves once again, my brothers and my sisters, and die not unless you are a Muslim. At huwag kang mamatay, huwag mong hayaang kunin ng malakal maut ang iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang malagutan ng iyong hininga. Liban lamang na ikay Muslim, the one who totally submit to Allah's will. And that's it. And that is our ultimate paradigm, ultimate goal of a Muslim. A Muslim should have no other intense focus than this, to live as a Muslim and to die as a Muslim. Alhamdulillah. Having said that, my brothers, my sisters, our khutbah for today is about a short surah in the Quran. Maikling surah, kabanata ng malulhating Quran. Ngunit, napakabigat ng kahulugan, napakahalaga ng kahulugan. A very valuable, a very weighty thing that if this ayah will penetrate my heart and your heart. Once again, this khutbah, first and foremost, is a reminder for myself and to all of us here. And you are indeed blessed. Remember, this is a ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. You are here in this masjid because it is from the ni'mah of Allah, from this grace, sa Kanyang biyaya, kaya ka nandito. He allows you to do istighfar. Ikaw ay hinahayaang magsagawa ng paghingi ng kapatawaran. Ano pa nga't pati tawbah. Taba yatubu, to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay pinapayagang magsagawa ng papuri.
ikaw ay pinapayagan sa ibadah. He allows you to do the ibadah. Especially at this moment. Itong Yawm al-Jum'ah. The surah is about Surah At-Takhathur. Most of you here memorize this ayah or this surah. At-Takhathur usually translated as mutual rivalry or competition in worldly affairs. O sa Tagalog, pagpaparamihan o pagpapayabangan. Ating basahin. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. Competition in worldly increase diverts you. Competition in worldly matters diverts you. Ang pagpapaliksahan sa makamundong bagay ay nakalalansi nga sa inyo. Ang pagpaparamihan, ang kompetisyon, ang pagpapayabangan, nakalalansi. Ano yung salitang lansi? It diverts you, deceive you. Competition in worldly affairs deceive you. That's why in one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Law anna ibn Adam utiya wadiyan malan min dhahab ahabba ilayhi thaniya, walau utiya thaniyan ahabba ilayhi thalitha, wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." If the son of Adam were given a valley full of gold, kapag ang anak ni Adam, ibig sabihin tayo, anak tayo ni Adan eh. Kapag ang anak ni Adan ay binigyan ng isang bundok na ginto, he would love to have a second one. Maghahangad pa siya, magnanasa pa siya, gusto niya pa magkaroon ng dalawang bundok na ginto. And if he were given the second one, he would love to have a third. At kapag siya binigyan ng dalawang buntok na ginto, maghahangad pa rin siya ng tatlong buntok na ginto. Walang satisfaction eh. Totoo o hindi? Totoo yun. Guilty ako dun. Guilty tayo lahat dun. Sa lahat ng bagay. For nothing fills the belly of Adam's sons except dust, except dirt. At walang makapipigil ng kanyang pagnanais na makamtan ng maraming bagay sa mundong ito, kundi ang lupa. Sa makatwid, kamatayan. Sa makatwid, ang libingan. Yun lang ang makapaghihinto. Impact, kahit stroke nga. May dating nag-upa sa amin, stroke na eh. Mayaman yun, milyonaryo yun. Supplier ba naman
libo-libong manok sa Vitarix, sa Bulacan. Ikaw din ang mag-supply, supplier of thousands of chicken in one company. Imagine, 1,000 chicken every day. How much? Yung kita mo. And yet, na-stroke siya. Hindi niya na magalaw ang kanyang buong katawan. Ang nagagalaw na lang niya, ito, nakapagsasalita siya. I forgot if it is frontal lobe, kasi iba-iba yung stroke. May frontal, may right, may left. Basta nakapagsasalita siya, dito siya umupa. When I found out you are a millionaire. Milyonaryo ka pala. Why you rent a small room in our place worth 2,000 pesos? And our room is very cheap, made of plywood. You don't fit in this area. Hindi ka bagay sa lugar na to. With all due respect, milyonaryo pala kayo. Kasi na-stroke ako Wala akong pamilya. Nag-away-away yung kapatid ko sa kayamanan ko. Pinabayaan ako ngayon dito. Walang nag-aalaga sa akin. May nag-aalaga. May kumaakila siya ng tagahugas niya at everything. When I got stroke, my brothers and sisters, they have quarreled against my wealth. And they abandoned me in this place. How I wish I become strong again. And what? Gain more wealth. Gain more money. Sana gumaling pa ako para dumami pa yung kita ko. Sayang yung kita ko. Imagine, stroke na yun. Baldado na yun. And yet, still, is what? In desire. The desire is there. He wants to accumulate more wealth. More profits. Meron isa, hindi ko nababanggitin, naka-wheelchair na PW na rin. Pero gusto pang makamkam ang napakaraming lupa. Hindi lang sa Metro Manila, even sa mga remote provinces. May-ari ng isang mall yun. He died on that state. He died on that state that in his heart, he wants to accumulate a lot of lots to gain more house and lot places. Ganun siya nalagutan ng hininga. That's why, tama ang sinabi ng Rasulullah SAW. And nothing fills the belly of sons of Adam except dust. And Allah forgives he who repents to him. Ngunit pinapatawad ni Allah yaong nagtatauba, nagbabalik loob sa Kanya. Mutual rivalry, pagpapaligsahan, competition about these worldly affairs, competition about material things in this world. Totoo naman yun Meron kang bagong cellphone, modelo ngayon. Believe you me, next year, you will still want to have another model. I am guilty of that. All of us are guilty of this. But atakator means intense obsession. You know the word of obsession? Sa Tagalog, labis na pagkahumaling. Naintindihan niyo yung labis na pagkahumaling? Intense obsession. You are obsessed to something and even to someone. We heard a news. Teenagers, subhanallah, that's real talk. That's why whenever we see news nowadays, we see that Islam is really a way of life.
Nakakarinig tayo ng news ngayon, teenager, subhanallah, kaumulut. You know the word kaumulut? Homosexual. Dalawa sila. May intense na what? Lust. Doon sa isa, umaayaw na yung teenager na lalaki. Hindi pumayag. Yung isang napaka-homosexual, hindi tayo nagdi-discriminate kasi ngayon pag binanggit mo silang ganyan, nagre-react ng kakaiba. Hindi lang naman sa kanila to Nandun yung kanyang labis na pagkahumaling sa kanyang pagnanasang sexual na mali. Kasi masyado siyang nahumaling doon sa kapwa niya kasarian. Matakin mo, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Intense obsession to what? Not opposite sex. Same sex. Teenager. Umihiwalay na. Ayaw. Anong ginawa? Binaril niya. Pagkatapos, binaril din niya sarili niya. Tingnan niyo sa social media. Intense obsession. Intense obsession, hindi lang nauwi doon. Kahit sa sports. A man in Arabian Peninsula died because before he died, his life is about chess. Playing chess. Obsessed siya sa chess. Kakain, may chess board. Pupunta sa CR, may chess. Matutulog, unang chess. Lahat lang chess. Nung namatay na, sabi ng imam, say la ilaha illallah. Ano sabi ng tao? Checkmate, checkmate, checkmate. Subhanallah. Hindi niya masabi la ilaha illallah. Imagine. Because what is in your heart, believe you me, sa bingit ng iyong kamatayan, when sakratul maut will come towards you, the pangs of death is coming towards you, whatever it is in your heart, that will be the one you will be able to utter it. Yun ang mababanggit ng iyong bibig. Maniwala ka. Saksi na tayo dyan, mga kapatid. Sapagkat kung ikaw ay totoong nabuhay sa la ilaha illallah, if you indeed live in la ilaha illallah, may konti ka bang ulirat, may konti ka pang consciousness, you will be able to utter that la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dakhalul jannah. Tiyak papasok sa paraiso. Ano kasi naswerte? Ganun ka na lang papasok. Hindi ka naman nabuhay sa la ilaha illallah. Bakit? Kasi meron kang intense obsession sa isang bagay. Name it, mga kapatid. Hindi ko sinasabing masama ang sport. I'm not saying that sports is bad. Pero, kung yung intense obsession mo, obsessed ka, masyado kang nanguhumaling na, ang buhay mo, doon na lang. And you are ready to sacrifice everything and you are ready to die for that? Wallahi, that is shirk. Nandun ang pag-ibig mo, nandun ang obsession ko. Kaya ingat tayo, kapatid. Pinapalalahanan ko ang sarili ko. Guilty tayo rito Hindi tayo masatisfied. Nothing fills the belly of son of Adam except dirt. At walang makapaghihinto ng kanyang pagnanasa na makamtan ng maraming bagay sa mundong ito, liban lamang sa lupa, liban lamang sa kamatayan. Alhaakumus takathur, hatta
hatta zurtumul maqabir. Competitions in worldly affairs diverts you. Competitions to attain worldly things diverts you. Ang paligsahan, ang pagpaparamihan, mutual rivalry about material things in this world, amenities in this world, diverts you. Nakalalansinga sa inyo. Nakita mo, pagpapalalan, napakaikli, pero totoo mo lang hanggang ngayon. Ano pa? Ano pang mga diversion ang nagaganap sa tao? Politics. Politics. Nandun yung napaka-masidhing pagkahumaling sa politika. You are so obsessed about political power. To the extent that you are ready to murder someone else. A lot of people. Just to what? To gain power, to steal in power, and that is at-takatur. Yan ay intense obsessions. Yan ay masidhing pagkahumaling at ang matinding pagkahumaling sa mga bagay kayo nga'y nalalansi. Name it, kapatid. Name it. Kahit sa business. Sa business na lang, mantakin mo. May business yung kabila, ikaw may business din. Nakikita mo, there are a lot of customers as buying in this company or retail store. So you are what? Meron kang inggit, meron kang hasad, envy sa puso mo. So ikaw ngayon, nag-iisip ka ng strategy mo, everything, para magkaroon kayo ng competition, para dumami din sa'yo. Nagagalit ka na sa kanya, namumuhi ka na sa kanya, everything, ang buhay mo na ngayon ay pagkamuhi doon sa kalaban mo sa competition, competitors mo. Obsessed ka na. Oh. Lahat ng bagay, kaingat tayo o mga Muslim. Oh, beware o Muslim against intense obsession. Kaingat o mga Muslim sa isang napakasidhing pagkahumaling sa anumang bagay. Alhaakumus thakatur hatta zurtumul maqabir, until you visit the graveyards. So, the term takatur refers to the obsessions with gaining more wealth and even children, prestige, material possessions. Kita natin yun eh. Alam nyo ba, may nag-away, bibili lang ng lote ng house lot. He wants to buy that particular house and lot. And he found out that there is another guy who's what? Also in desire to have that house and lot. And because of his pride, hindi niya matanggap. Dapat ako ang bibili. I will double the price. Just give it to me. For what? For what? Simply because of pride, because of arrogance, because of prestige. This is takatur. And this surah warns us that competing for these things acts as a spiritual anesthesia, blinding people
to their true purpose. And what is our purpose? We know that as a Muslim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinns and mankind but only to worship me. Hindi ko nilikha ang mga jinn, ang mga espiritu. Hindi ko nilikha ang mga tao, kundi upang sambahin lamang ako. And this is the reason of our existence. Ito ang kadahilanan ng ating pag-iral. Kanya lang nadadivert tayo. Because of what? Obsessed. We are obsessed. So obsessed. Intense obsessions sa isang bagay, sa isang material. Worldly things. The ultimate deadline, hatta zurtumul maqabir. Hanggang sa kayo nga ay bumisita sa inyong mga libingan. Nakakatakot ka pa. Busy ka sa lahat ng bagay, ano man yung busy ka sa lahat. Nakakalimutan mo ang ibadah. There is nothing wrong for business. There is nothing wrong sa mga bagay na sometimes nalilibang tayo. Kanya lang, ang paradigm natin mula nung maliit tayo, baby, you should learn, you should what? Mag-aral kang mabuti so that you will attain a high educational attainment. Mag-aral kang mabuti, kailangan mag-excel ka. Bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo mag-compete. Bata pa lang tayo, since childhood, competitions is in our heart. Unfortunately, bombarded by the parents, you should excel. You should excel others. Ganun tayo, mag-aral ka. Para pag nag-aral ka, mataas ang pinag-aralan mo, iba ka, hindi ka naapi. Para magkaroon ka ng magandang trabaho. Ganun tayo. Hindi ko sinasabing masama, pero sa kanya lang. Ilan ngayon ang Muslim student? Wallahi, my brothers and my sisters, I was called by a Muslim brother. Why? Because his son is studying in one of the prestigious school in Metro Manila. But because of his environment, walang talbiya, walang guidance from his parents, that child of him become an atheist right now. And just imagine, naging atheist, teenager. I was with them. I visited their house. Hindi ko na babanggitin. Isang milyonaryo, in fact, bilyonaryo pa nga eh. Kapatid natin, yung anak niya, nagtataka siya, bakit nag-atheist? Bakit? Pinabayaan ng magulang eh. Bakit? Pinabayaan lang dyan eh. Kanya lang ganun tayo eh. Anong pagkakaiba ng Muslim at non-Muslim? Ang isang Muslim, ang pangarap niya, yung anak niya, mag-aaral, mabuti, mashallah, mag-aaral. Kailangan mag-exceed. Walang ibadah. Ang Muslim nagagaya na rin. Sapagkat maraming estudyante ngayon, aral ng aral. Mashallah, good. Aral ng aral. Walang alam sa Quran. Walang alam sa Islam. Walang pakialam sa ibadah. Kanya nga, kudos doon sa mga ang anak nyo nag-aaral ng madrasa, nag-aaral ng Islamic studies. Oo, nandyan academic, pero nandyan pa rin ang Islamic studies, alhamdulillah. Nasa ibadah pa rin, alhamdulillah. Kailangan natin ng ganyan. So, ganun tayo. Sa graduation, ganun din, competition pa rin. Pag-apply ng trabaho, competition pa rin. Doon tayo, nagkakaroon ng sobrang obsession. Dahil sa trabaho mo, obsessed ka, ang taas ng pinag-aaral mo, nag-aaral daw sa Harvard, nag-aaral sa ganito, nag-aaral sa ganire, ang galing-galing sa finance. Eh ano ngayon, hindi ka naman naghihijab. Saan ka na-obsess?
obsessed ka sa pinag-aralan mo. Saan ka na-obsessed? Obsessed ka sa natapos mo. Saan ka na-obsessed? Obsessed ka. Mataas ang pinag-aralan ko. Kasi kayo, wala kayong pinag-aralan. Kasi kayo, mababa lang. Huwag kayo makipag-usap sa isa. Hindi tayo magkalibel. Saan kayo obsessed? Sa prestige. Mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Kaya hindi biro ito eh. Kaya the ultimate deadline, sa ayah number 2, visiting the graves. This indicates that the frantic race for material gain typically does not end until death abruptly cuts it short. Masyado kang nangungaling, obsessed sa isang bagay na makuha mo, intense obsessed ka doon sa isang bagay na makuha mo by hook or by crook. Wala ka sa ibada, basta ang intense focus mo, makuha mo whatever you want. Gusto mo maging mayor, papatay ka ng maraming tao, mandaraya ka. Gusto mo magkaroon ng pera, kahit haram, gagawin mo, intense ka, nandun ang focus mo. Hanggang sa malagutan ka ng hininga. Bigla ka nalang inatake sa puso. Paano ka nalagutan ng hininga? Kanya, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong dapat matandaan. Kalla sawfa ta'lamu. Kalla means in Arabic, should never, hindi dapat, huwag na huwag. Yan ang kalla. Kalla sawfa ta'lamu. No! Because you are going to know. O Muslim, you should not be diverted, deceived by having this intense obsessions. Magkaroon ka ng napakasidhing paghuhumaling sa mga material na bagay. Huwag mong gayahin yung hindi Muslim. Otherwise, hindi kayo magkaiba. Yung isang non-Muslim, gustong magkapera, wala sa ibada. Ikaw ngayong Muslim, natutulad sa kanila, gusto mong maraming pera, nawawala ka din sa ibada. Anong pagkakaiba ninyo? You are going to know. ثُمَّ كَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Then you are going to know. Tiyak na inyong malalaman. Nalalamang tiyak. Then, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. May dalawa pong karunungan. Pagkatapos, ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, there are two types of certainty. Dalawang uri ng katiyakan. Ilmal yaqin, intellectual certainty through knowledge. And ayn al-yaqin, experiential, certainty through visual sight. Dalawa ang katiyakan. Yaqin, certainty. Knowledge, ilm al-yaqin. Bagamat di pa natin nakita, but we are certain, tiyak na tiyak tayo. Ano yun? Ang gantimpala ni Allah, the reward from Allah subhanahu wa ta'ala in the next life, and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na tiyak tayo. Kaya, sumasampalataya tayo mga Muslim. Nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta zubtumul makabir, that is the reality of all realities. Yan ang realidad sa lahat ng mga realidad. Ang lahat ng to, hindi to mapapawa, hindi to mananatili. Lahat ng bagay nito, all of these things are not forever. What is forever? Pag nandun na tayo sa kubo, yun ang forever. Doon natin mararanasan, marirealize, mapagtatanto. Alla sawfa ta'lamun, tiyak malalaman ninyo na ano man
what you reap, what you sow is what you're going to reap. Kung anong yung tinanim, siya mong aanihin. So, ating palalahanan ng ating sarili hanggang sa dumating ang panahon na kung saan Allah will said, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Then you will surely be asked that day about all the delight that you possess. Ang ni'ma na tinutukoy dito, lahat ng pagpapala, lahat ng blessings. The closing verse reminds humanity that every comfort, every health, privilege, and piece of wealth given to him in this life is a trial. And there will be thoroughly questions regarding how they utilize it. Kaya nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. At kayo nga ay tatanungin sa lahat ng mga bagay na inyong tinamasa. La hawla wa la quwwata illa billah. Sa lahat daw ng bagay na ating tinamasa. Pag binasa mo yung tafsir, lahat na kung saan naging maligaya ka o nagkaroon ka ng pleasure, ultimong pag-inom ng tubig na malamig, sarap. Juice, and name it, everything, all the lights that you experience is ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. And you will be held accountable for that. Bakit? Sapagkat all of those things, all the blessings, ang lahat ng pagpapala at biyaya. Ano pagkaiba ng Muslim? Ito'y ibinibigay sa atin ni Allah. Bakit? Dahil sa ibadah. Upang lalo natin siyang masamba. Kaya, hindi masama na makamtan natin ang mga delights, ang mga material na bagay. Kung yung material na bagay na yan, ano man ang meron ka, magagamit mo para sa ibadah, sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. This is indeed the true ni'mah, the true blessings para ka from Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya lang, pag nakamtan mo ang mga bagay na ito, the day when you will be asked all the delights that you possess, sa araw na kung saan tatanungin ka sa lahat-lahat ng mga bagay na inyong nakamtan, ikaw ay malusog, paano mo, saan mo kinamit ang iyong lakas, ang iyong kalusugan? You obtain a lot of wealth, money. How did you get that money? Halal o haram? Pagkalagot ng ating hininga, nandun na tayo sa kubur. Sinakirat mo karupo sa atin. Tatanungin tayo, man Rabbuk? Sino ang iyong sinamba? Who is your God? Who do you worship? Nanadiyok, nadinok. Yun, ang realidad. Kaya lahat ng nakamtin mo, lahat ng nakamtan mo, kaya sabi ng Rasulullah SAW sa hadith nito, yung binasa niya to, at takatur, mali, may wealth. Ang tao daw, sisigaw, yaong masyadong obsessed, masyadong nahumaling sa mga material na bagay, pag siya nalagutan ng hininga, ano kanyang sasagutin? Ano kanyang sasigaw? Mali. Kayamanan ko, pera ko, deposito ko, Gcash ko, paano na, la hawla wala quwwata illa billah. Kaya sabi ng Rasulullah SAW, if the son of Adam, sa isang hadith,
The son of Adam says, my wealth, kayamanan ko, kayamanan ko. And do you have of your wealth except that which you eat and consume, or that which you wear and it wears out, or that which you give as charity and it remains? Ang tao nga, ang kanyang iniisip, pera, kayamanan, pera, bagay, pera. Ngunit ano nga ba ang kayamanan? Kundi kung ano yung pag-ibig ng kanyang puso. Na kung saan, ano bang kayamanan ng tao? Ang kanyang samakati, ang pagkain. Pagkatapos, hanggang sa ito ay kanyang ilabas sa kanyang katawan. At ang kanyang damit, hanggang sa ito ay maging luma. At ang pera, ang kayamanan, na kung saan kanyang inilalaan sa sadaka, sa pagtulong sa kapwa, sa kalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sabi ng Rasulullah SAW, do not envy others. Always think that you have some things that others don't have. Don't focus on those people or what? High in status. You look others, which is what? Nababa sa'yo, lower than you. So that you will what? Realize the blessings that you have. Huwag mong tingnan yung taong mas mataas sa status pagdating sa kayamanan. Tingnan mo ang isang taong kaaba-aba sapagkat upang lalo ka magpasalamat sa mga bagay na meron ka. Kaya, huwag kang mainggit. Do not envy people. Huwag mong kainggitan ng tao. Ngunit kung meron kang kainggitan, if you envy someone, envy these two kinds of people. The rich one, a believer of course. The knowledgeable, the scholars, the ulama, who teach others his knowledge. I was in Saudi Arabia. Nakita ko yung mga ulama natin. Simple dress, simple house. Imagine Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, Sheikh bin Baz, rahimahullah, how many millions of Muslims, whenever they utter his name, Sheikh bin Baz, rahimahullah, may Allah have mercy on his soul. Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, ilan tayo, million Muslim na kapag binabanggit ang kanilang pangalan, Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, Sheikh Albani, rahimahullah, may Allah have mercy on his soul. They are so blessed. Just to mention their name, agad-agad sinasabi natin kahabagan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kainggitan natin, ang isang maalam, itinuturo niya ang kanyang kalaman. At ang isang mayaman, the one who is wealthy, but he gives his wealth. He what? He also lends charity, sadaqah to others. Nakakainggit si Ustad. Nakakainggit ang ating mga ulama. Nagtuturo, may kaalaman, itinuturo sa mga tao. Iniwan niya ang kanyang kaalaman. Pakikinabangan niya hanggang sa araw ng paghukom. How I wish I am also one of those ulama. Kung meron tayong idol means ideal, yun ang dapat nating maging idol. Yung mga ulama at isang Muslim na mayaman na nagbibigay ng sadaka, nagbibigay ng kawang-gawa. Aqulu qawli hada, wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Having said that, my brothers and sisters, reminder for myself and you, brothers, huwag tayong malulung. Magkaroon ng labis-labis na pagkahumaling. Let us beware ourselves, remind ourselves that we should not be inclined, never, ever, na magkaroon tayo ng intense obsession in this worldly life. We are Muslims. We know
the very reasons of our existence. Meron tayong patnubay, meron tayong paradigm, meron tayong intense focus. And that is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, if you obtain things in this world, bear this in mind. All of those things, ni'mah from Allah, a blessing, a barakah from Allah. Why it is barakah? Bakit ito barakah? Because those things, lahat, delights, everything that you have, your spouses, your house, your car. Masya Allah, may isang car, may vehicle isang brother natin, ginagamit natin sa da'wah fi sabilillah. Masya Allah. Yung kotse ng brother, pumunta kami doon sa isang bahay to make da'wah. Alhamdulillah. Ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. May isang place ang isang brother natin ginagamit sa events para sa da'wah fi sabilillah. Ang lahat ng meron ka, your spouse, house, everything that you have is a blessing, barakah from Allah. Why? Because we acknowledge that na yung mga delights na yan, Allah gave us these blessings, these delights for free. Ito'y libre. May binibigay sa atin ni Allah. Bakit? Sapagkat tinutulungan tayo sa pamamagitan ng mga delights sa mga ni'mah na yan upang lalo nating magampanan yung pagkandahilanan, the reasons, the very reasons of our existence. Magampanan natin yung kadahilanan ng pagkalalang sa atin, pag-iral sa atin sa makatif, ang sambay natin si Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, tinuruan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng dua. Allahumma aqsir nali wa waladi wa barik li fima ataytani. O Allah, increase my wealth and my offspring. You see? O Allah, increase my wealth. Ito mo. Allahumma qini bihalalika an haramik. O Allah, increase my wealth. O Allah, paramihin mo pa ang aking kayamanan. Ikanya siya, hindi masama. Hindi masama. Increase my wealth and offspring and bless me in what you have given me. O Allah, dagdagan mo pa aking kayamanan. Bigyan mo pa ako ng mga anak, ng mga supling. At pagpalain mo ako sa mga blessings na ibinibigay mo sa akin. Huwag sumpa, ya Allah, huwag sumpa. Maraming tao nagkamit ng kilimpak-limpak na salapi, mali-malit ang pera. Pero what? Laanat, sumpa ni Allah sa kanila. Hindi baraka. Ano yung baraka? May baraka, may 1,000 piso ka. Magkakain ka ngayon, sapat na sapat sa buong pamilya mo. Ang sarap-sarap kumain. Baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi quantity, kundi quality of wealth that you have. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So ito'y paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway makinabang tayo sa pagpapalalang ito na magpapalakas. Taqwiyatul iman, to strengthen our faith. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واهم عزة الاسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انك انت السميع القريب سميع القريب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
حي على السلام حي على الفلاح قد قام السلام قد قام السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا سد الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب الدنيا
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Reminders, my brothers and sisters, on July 25, 2026, Saturday, we will have a grand comparative religion workshop. Okay? Comparative religion workshop. Dito na lang po natin gaganapin kasi wala tayong masyadong budget. Daanin na natin sa pagkain. So, ginagawa po natin itong comparative religion workshop to update ourselves, lalo na sa da'wah, arguments, no, in verbal defense, para ma-update tayo sa mga strategy, magkaisa po tayo sa paano natin sasagutin yung iba't ibang mga concern. No? For example, if the Christian will ask you, why you're worshiping the black stone in Mecca? Yeah. Why are you praying 5 times a day? You don't need to pray. You just accept Jesus Christ as your Lord and Savior. So how are you going to answer that? So, Grand Comparative Religion Workshop, July 25, 2026, that will be Saturday, 11 a.m. until Maghrib, inshallah, dito po sa Masjid Al-Burhan. So, it is interactive po ito. Meron kayong participation. Kasama kayo sa nagpa-participate. Okay? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay? So, comparative religion workshop, welcome po, ha? Sana matulungan nyo kami regarding sa budget po ng pagkain. Dito natin gaganapin. Okay? Bring for brothers and sisters, ha? Meron tayong mga bisita, observer, mga non-Muslim, mag-participate din. Sasagutin natin yung mga tanong. Okay? So, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.